Hi everyone, it's me again, Kuya Daniel. And pag-usapan na natin itong bagay na to. Actually, sa trabaho ko ngayon, sa opisina, as a sales executive, masaya naman. Kasi may mga nakakasama ko sa trabaho, di ba? Yung adventure, nandyan. Yung makakakilala ka ng ibang tao, nandyan. Kikita ka ng malaki, nandyan. Okay? Ngayon, here's the risk. You invest 5,000 per month to 10,000 pesos per month. And may time dyan, yung sasabi ko investment na yan sa ads, sa boosting, madalas walang balik. Kaya huwag mo aasahan na yung boosting is something na sobrang makakatulong sa iyo na magbalik ng pera, unless you are professional booster. Okay, meron akong kakilala niyan, every month 50,000. By the end of the year, the following year, the awards goes to the sales executive of the year, Chan. Pero syempre hindi nila sinashare yung mga ganong detalye dahil pagdadamot nila. Wala tayong magagawa ron, skills nila yun eh. Pwede nila talagang pagdamot yun. Ngayon, exciting kasi release na natin yung sasakyan, kikita tayo ng malaki, 100,000, 200,000, 300,000. Yan yung mga possible pwedeng kitain. So pinakamababa na dyan yung mga 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, di ba? Ngayon, very rewarding ang trabaho namin. Especially doon sa pinagtrabaho ko. Gagaling pag nasali ka sa mga top, daming pwedeng ibigay sa'yo. Out of the country, out of town, papel. Hindi, yung mga party na pupuntahan nyo. Saan pa sila sa last time? Hindi ba tanda ako? Sa Okada ba? Nagaganan sila, diba? Yan yung benefits ng trabaho namin. So hindi ko na nasasabihin kung anong brand yun, kung brand to ba yan. Ayoko naman masyado. Kailangan mag-apply kayo para malaman nyo, diba? So pinakamalaki kong kita sa isang buwan 300,000. Pero hindi palagi yun kasi hindi naman ako malakas mabenta. Pero grabe ang haba ng tagal, 1.5 kilometers, 9 minutes. Hindi nga kahirap sa TNBS. So anyway, masaya na may stress sa pagiging ayente. So if you are a client who is buying a brand new vehicle, please, I would like to share this story na hindi madali. Tapos ganyan pa kausap yung ganyan pa yung kausap mo. May katigasan. Okay? So give and take lang. Bigyan namin sa sasakyan mo, bili ka sa amin. Huwag na nilipat-lipat pa. Yun yung masakit eh. May isa nga ako naging kliyente, nakausap ko sa SM Mega Mall. Napa-approve ko. Nung napa-approve ko, lumipat sa Bacoor. Wala naman ako sama ng loob. Wala. Doon sa ahente wala akong sama ng loob. Trabaho niya yun eh. Yan ang masakit. Yung alam niya na may application sa akin, tapos doon pa talaga nag-apply. Di ba, nakakaasar? So yan ang buhay ng isang ahente. So, share ko sa inyo iba pang mga experience namin. Okay?